In the heart of Southeast Asia lies an archipelago of 7,641 islands, a paradise of pristine shores with sapphire seas and a vibrant mix of cultures. This is the Philippines. It's one of Asia's fastest growing economies, producing nearly $500 billion in goods and services each year. At the heart of this growth is Cebu, a vibrant island province and one of the Philippines' top tourism hubs. This is the Cebu the world sees, a paradise for tourism and booming industries. But behind the economic glow, in the mountain barangays, crowded slums, and on islands built from piles of trash, a quiet crisis grows: teenage pregnancy, trapping generations in cycles of poverty. Akong gibating ang kay napoy pagmahay, kaya mga nalipay usahay, sagol-sagol gid mong pagmahay kong kay nabilib sa iyo. Isa jud kay financial gid among kuan kay maglakaw mi sa eskwelahan, wala mi kapliti. Yang agi sa pampares igora sa ikuan nya ako wala sa income. Dili jud sa yun kung magsunsud ka o kanang relasyon nga wala pa ka sa sakto nga edad, samot ka ng mga teenager pa ka, tapos wala pa ka kanang o di pa ka open sa world nga unsa pagpadako sa bata kanang dira dayon ba. Sukad mahimo kong inahan, daghan ng kausaban kay daghan na namo ko'y responsibilidad isip inahan na ako'y mga pangandoy sa akong kagalingon, pero mas gi-focus na lang nako sa akong mga anak pohon. Gikuan jud nako ma'am sa kuang damgo gid no nga makapalampos lang gid ko sa akong anak na malipayon na gid kay ko anak. Aga to pagabuntis nako. Dubli akong gibati kay nalipay kay pero at the same time nag-uul gyapon walay may pirit nga. Imbis magkinahanglan pagkagiya sa mga kanan wala. Naunta na imbis mugian ni mo nga maunay angay ni mo na. Padayon na ta wala kay. Pinahulong lang kay nga magdos mang kumawa na ko kadayog eskwela. Pad nahimo kong inahan, lisod kayo ang kinabuhi kay ako mismo nagdasa akong anak, wala ko katabang, wala ko maduulan. この動画ではフィリピンの若年妊娠の少女たちの現状をそのままお伝えしています。私たちが彼女たちの現状を知ることによって彼らのために私たちができることを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。そのことによって彼女たち、そしてその子どもたちにより明るい未来が訪れることを私は心から願っております。 In Cebu, some of the most vulnerable communities live at the very heart of the province's waste, the landfill-adjacent slums of Pool Bangkal in Lapu-Lapu City and Inayawan in Cebu City. Here, homes rise in the shadow of mountains of garbage, and amid the struggle to survive, teenage pregnancy is a common reality, shaping young lives long before they're ready. Ako si Shelly Panlaan, napuyo ko sa Pool Bangkal, Demset, Lapu-Lapu City. Akong edad kay 18 pero nabuntis ko kay 14 pero nakuhaan. Kami among kahimtang kay lisudi kayo. Usahay kay among pangilangon kay digid mahatag sa akong ginikanan kay tungod sa kalisod sa among kahimtang. Niundang ko eskwela kay nakuhaan ko. Mawang po ko eskwela nga dako akong tiyan. Kung hagit ma'am kay kung anak gid na mo say kaugmaon niya nga nagdako niya sa future niya ma'am nga makaeskwela siya tarong nga matin man siya tarong ma'am. Ako si IC Umalay. Nagpuyo ko sa Pool Bangkal, Lapu-Lapu City, 22 akong edad. Yan, naka-boyfriend ko is 13, yan, nakuhaan ko 15. Kami nga, wala pa ko na ninyo, nga akong kahimtang, diha pa ko sa mga lisod jud. Kaya akong papa, driver jud sa sikat niya. Ipa-eskwela kong tanong niya. Sige mo paglaag. Kami broken family mo sad me, kaya akong mama, gamay pa ko, gibiyaan ko, is ako mangod.
5 months pa, gibiyaan siya. Nya, ako to, akong edad, gibiyaan ko. Nya akong bapa, nag-drive busikad. Para mabuhi lang mi. Ako nga nagkuan ko nga inahan ako nga mag-focus ako sa akong anak sa laton sa balay. Wala ako magbasal nga nahimo kong inahan kay nalipay ko nga nanak ko'y mga anak, na ko'y pamilya para barugan jud nako ang akong pagka inahan nga dili jud kanang kuan ba dili jud mi nga mag-uol. Malipayon jud mi sa amo ang panimalay nga kamerang upat kasi dili jud kay may kuan sa financial basta tante malipayon jud. Mayang buntag sa tanan, ako dahil si Arlene Aqua, nagpuyo diri sa Dam Site, White Road, Inewan, Cebu City. Ug ako naay usa ka anak. Ug ako nagsugod og pa naguyab-uyab na itong 15 anyos ko. Dayon nabuntis ko 19, tas nanganak ko sa akong first child 20 years old ko. Katong nagdaga ko kay murag akong anato kay nagdako ko nga kanang murag dili kayo may kuan sa akong pamilya kay akong papa magud night trauma sa akong ate ba kay lagi ka nagsayo siya namin niyo nya di siya ginahan nga ako sad mapariha niya akong ate nakadesisyon man nga no kanang motibo na sa katuyang kapuyo antog murag ako na ang nabilin sa balay antog ang katumurag tanan kasakit sa akong papa iyang na putong nako. Itog ang iyang mga kaputong niya sa akong ate marag na iyagay na ko anak ko gani. Itog marag nakakuan ko abuse physical niya. O ganang mga mentally kanang mga sulti niya nga marag kuan kayo. Ako nakaundang ko katong senior high school ko padung naunta ko ato graduate nya kay lagi nabuntis ko ato 19 ko nya. Maselan ba kanang lisod ang pagbuntis ba niya ga OJT pa ka nya stress. Itog nagdesisyon na lang ko nga mo hindi nga lang sa kaysa sa mas kung anon ko kung mag-labor ko ba mas ako niya yung mag-lisod yung nag-decision ko nga stop lang sa akong kinabuhi katong na first time ko na nakaingon din ko murag na matured ko murag na dyan kausaban kay kasakato sa unang murag wala ra ko pake antog na karon na understand na ako unsa ang kuan sa mga mama bantog sige yaw-yaw makakuha naman sad makalinaw ra man sad ang pagkamama kana sigurong time nga kanang about sa financial lang like kanang ginahan nimo nga mahatag nimo tanan sa imong anak ba pero dili gani nimo kuan kay like kapos ka ug kanang kuan sad usa sad sa pinaka isujud nga dakop sa katong mga pagdako sa akong anak is kanang masakit gani siya nang paltan in case of wala kay extra budget nya asa man kag paato sa ospital di ba. Ako di ay si Erlene Alforo, nagpuyo diri sa Dam Site, Inayawan. 24 akong edad ug na ako'y 3 ka anak. Nagsugod ko og uyab-uyab sa edad nga 12 ug nababdo sa edad nga 14. Nanganak sa edad nga 15. Ang relasyon nako sa akong ginikanan kay okay ra pinangga ko sa akong mama ug papa dayon. Ang panginabuhi sa akong papa sa una kay mangay kay radyo basura. Nga ang akong mama nara sa balay din daghan man mi nagsuon. 7 mi kabuok. Undang kong eskwela pag grade 7 na ko kay nisulod na ko og uyab-uyab. Dayon, mauwaw naman ko kay mga tao lagi kay mabuntis na ko, daghan nag mga istorya. Yung mo to ni decide lang ko nga mumunong ko sa akong pag-eskwela. Sa dihang namabdos ko, nalipay ra pod ko. Pero at the same time nadji kahadlok kay lagi bata pa ko. Ang mga istorya sa mga tao, syempre sa akong ginikanan nga namabdos ko og sayo. Nahadlok pod ko sa akong ginikanan atong time. Sa dihang nanakoy anak ma'am, syempre mahadlok kay
Sa kunahuna, bata pa ko nga nahimong inahan, kaya ba kanina kong buhion bataa, makapaeskwela baka po ani. Ang akong damgo para sa kong mga anak ma'am, ang makahuman ra jud eskwela. Ang gusto nako, ang wala nako mahuman kaniadto mahuman nila. For many young mothers here, finding a partner and starting a family feels like the only path forward, a choice made not from opportunity, but from the belief that building a home is easier than breaking free from poverty. From the coast, the story climbs the Taptap, a remote mountain barangay in Cebu City, where life depends on the soil. Families tend small farms, selling crops for only a few pesos, then hike nearly 2 hours above steep trails just to reach the main roads and markets. Ako si Mary Grace Patindol. Nagpuyo ko sa Sitio Topas, Barangay Taptap. Ang akong edad, 38 anyos. Nag-uyab-uyab ko, 13 anyos. Naminyo mi 15 anyos. Ya nako, kuan po ni Mabdos ko, 16 anyos. Ya nakuhaan man ko. Ya, dayon, ni buntis na sa kog usab. Dayon, nanganak ko, 18 anyos. Pait yun among kaimtang sa gagmay pami kay ang ako mga ginikanan mga palahubog bayasan. Kuno mi ka man nagsuon, nag-eskwela among kamagwangan. Nya, siyempre ngalan magnay kaabag sa mga anak nilang mama mo to, ako ang kuwas kaabag sa akong mga ginikanan. Pait yun kaya akong kahimtang. Nihunong ko sa pag-eskwela kay grade 4 kay lisod man mi sa ako gimpangandoy sa akong pag-eskwela untang naka-eskwela lang gid ko. Daghan akong pangandoy gusto magigig ko magpulis sa una sa nag-eskwela pa gid ko pero wa magigig ko ka eskwela kay tungod daghan ni. So, sir, bakit yung gig ko anak? Pero, Taas yung pangan sa kinabuhi nga na eskwela pagigid tinuod ko. Mo na makaingo ko sa akong anak pero naminyo na ko. Kaingo sa manak eskwela iti ikutob sa akong imo dili ti ka paagion sa among naagi ang papa nimo. Sabi ka lisod yun mo nga minyo mig sayo. Akong hagit sa akong kinabuhi nga nanganak na ko. So, aron dili siya makasunod sa akong naagian. Naningkamot mig maayo nga ang among anak maedukar sad siya. Makapaeskwela mi sa among anak nga nanay jud mi nga nagtaw na siya. Naningkamot mi kami duha sa akong partner nga makaeskwela siya. Pero sa mga batan-on na ug na may maparihan ako sa kaimtang, kuan lang yun, maningkamot lang gid ta nga dili ta magpadas mga pagsuway para mapadayon gid ta para sa atong mga anak. Ako si Marjorie Verside, 30 years old, na ay duha ka buk anak sa karon niya. 15 years old ko na sugod uyab-uyab niya. Maoras sa gyapon ako na bana karon. Sa kuan pa ko, just paubo siguro murag makaanak ko nga okay ra. Napil lang ko ang kuan sa kong parents pero pag di na nausab ita man cellphone dito na akong mama na tintal na. So wala na mina. At man nagtarong pero si Papa kadayon na gyapon nag-support na mo iyang trabaho kay karpintero ra. Dayon dito namin nakasuway na ko broken family. Una na ko yung karelasyon sa 13 pa ko edad pag-undang na nako sa eskwela. Mao to nilayas na ko ba. Mao to dito namin kakita ya pag 15 kay kakom na siya nga mag-ipon mi pero wa gyapon to i-support akong ginikanan. Pero kuan ako ng anak 16. Part sa nako ang papel sa usakinhan lisod. Lisod ma'am labi nag sama na mo nga kuwang bitaw sa financial.
okay ra siguro og ang samas makaon lang kay sa bukid na ramay daghang makaon pero lisod og kanang magkasakit-sakit ma'am labi ko kay kwarta. Lisod nga musulong kasi mo mga anak. Bisa sa pag-eskwela niya na kay na moingon ni mo mga anak ya ma'am mauna project eskwela ni. Wala bitaw. Lisod. Pero ko sa mong mahimo amo gyud hindi paningkamutan lagi na mo kasuport kami. Imi gusto gyud magpriya kinamo mo anak. For years, these women carried the weight of survival, scraping together enough to feed their families, leaning on the rare partners who stayed, and slowly, against the odds, sending their children to school, even college. Many endured the heartbreak of multiple miscarriages, yet held on to the hope of building families far better than the ones they grew up in. This longing for love, stability, and a sense of belonging, born from fractured homes and neglect, is the same longing that for many leads to early pregnancies, shaping lives before they truly begin. Next, we enter Carreta, Cebu City, a crowded slum where families squeeze into shanties pieced together from scrap wood and rusted tin. In the sweltering heat, we spoke to teenage mothers Almira and Sheen, who is as young as 16, their classrooms replaced by cramped rooms and crying infants. School is no longer an option. Survival has become their only lesson. Ako si Almira Mundaya, taga Carreta, Bagong Buhay. Akong edad 22 anyos, nagsugod ko uyab-uyab 14 anyos. Akong edad. Akong relasyon sa akong ginikanan, malipayon rami sa among kaagi. Siya mikabok magsuan ako'y kinamangmuran nga babay. Ang trabaho sa akong inahanon sa akong ginikanan kay wala. Ganisod rin sa among panginabungi kay way mga trabaho akong ginikanan. Anong pong school kay senior high na, grade 12 na ko ni Hunong. Kay wala na may budget nga. Dili na sad mada sa ako pamilya kay may mga trabaho. So pagdos na ko nag-uur kay wala ko experience sa ano. Ako ba monitors ko atong ni gayon trabaho ko. Mga nang nakuan murag nakauna ko laglagan yan bata kay wala may katabang akong pamilya way ka super crack. Wala nalisod yung di maayo. Ako natoy ka po ako ng bata niya kay nakakuan sa akong parents nga susuporta na lang sila mo na ako na lang gitadayon. Ang partner kay namin siya sa kamutis. Ako sinati atong wala niya giangkol bata kay nagol ko freaking lang kay lagi di daw iyang bata. Ang akong challenge isip kay naman pa ako maglisod pag kabuhi sa akong anak, wala ko'y kwarta pang gastos, wala budget na. Kung sa akong matag sa akong anak, kung siya kinanglan sa akong anak, hindi ako mangatag, kaya walang-wala, dyan ko, asip kay naman. Kung panganday na po sa akong anak, kay mahatagan ako sa kaugmaon, hindi makariya sa ako, nagsayo og minyo, makatuwa sa school lang ako ang anak. Ako si Sheen, 16 years old, nagpayo sa Barangay Carreta. Nagsugod ko kuya-kuya, 14 years old, nakoy usa ka anak. Nakoy tulo ka igsuon, lisod kaayo mi. Puro way nagsuporta na mo, akong ginikanan noy trabaho. Akong mama is namin niya og lain, tungod kay namatay akong papa. Lihonong kog eskwela grade 8, kay wala nagsuporta na mo, naningkamot kog ako mabuhi ko. Nahonong ko tungod kay nanak ko isa ka anak, naminyo ko. Tawa pa ko na magdos, gusto ko nga makahuman og eskwela, makakuhan ko sa akong mga igsoon, katabang, pero wala akong pangandoy tanan kaya mabdos ko. Gusto na lang ako mag-uyab-uyab kay napugos mo ko sa akong barkada. So kami og na kuan duhan nag-uon tungod na mabdos ko, wala tutuyo kaya tungod ra sa to sa kalaagan ako. Pagdos na ko is nagbuwag na gid mi.
Kay pagkabaon niya magdos ko iya akong gipanindigan. Pero dili man pwede kay 20 years old man siya. Nya bawal man. Na siya sa ila, nabuwag mi. Ay mo itong mga pila ka adlaw is nadakpan siya. Nya wala na ko'y kaning mga kuhan niya, connect siyang pamilya. Tunay mga gayon nga, ug muna o kumauwaw na lang ko kay mura ko kaning istoryahan sa mua. Nya, hindi ko kakuan kay, hindi ko makahimong kuan kay, ilaham sa nang istorya. Hindi ko kakuan, hindi ko kataro og katong magsigil ako fulaon na sa ko anak. Masakit siya. Ako lang tanan. Their stories are not isolated tragedies, but symptoms of a larger reality where poverty, broken education, and the absence of accessible reproductive health care leave young women vulnerable. In places like Careta, the cycle repeats. Children raising children, trapped in the same hardships they were born into. But beyond government programs, change also grows from the heart of the community. 誰でもヒーローはフィリピンセブ島で活動する日系の NPO 法人です。私たちは教育支援をメインに行っており、貧困層の中からやる気があって志が高く、さらに能力の高い子どもたちを選び、小学3年生から大学卒業までの徹底的な教育支援、さらにリーダーシップトレーニングを行うことによって、将来この国のさまざまな問題を解決する未来のリーダーを育成しています。 Ang leksyon nga akong nakuha, ma'am, nga sama karon nga wa jud ko ka human og eskwela tungod kay namabdos kog sayo sa mga kabatan-onan diha nga nag-eskwela karon ipadayon na ninyo og ang iyong pangandoy. リゾート地として知られているセブ島のリアルな現状を知り、社会課題の関心がより一層高まりました。自分よりも幼い子どもたちの妊娠の現状を知って、改めて教育の大切さを実感しました。今回、セブ島の現状についてさまざまなことを学ぶことができました。自分にできることを考え、行動につなげていきたいです。若い頃から子を持つ不安と、そして小さな幸せの間で揺れる彼女たちの言葉に胸を動かされました。幸せや不安、さまざまな感情が入り混じった彼女たちの声を聞き、支援の重要性を再確認しました。本当は学校に行って学びたいという気持ちを抱えながらも、自分の子供の幸せを一番に願う彼女たちの姿に心を打たれ、改めて教育支援の大切さを実感しました。